pakiusap. Tanggapin ninyo kami sa mga ospital ng Pilipinas. Please, accept us into Philippine hospitals. Ang arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport, Naya, ay ngayoy punong-puno ng sigawan at kaguluhan na hindi pa nasasaksihan kailanman. Sino ang mag-aakala na ang American healthcare, na ipinagmamalaking pinakamahusay sa mundo, ay biglang babagsak dahil lang sa isang pirma? Ang Deklarasyon ng Kalayaan sa Medicina Medical Independence Declaration ni Pangulong Thompson. Ang desisyong iyon, na sana'y magpabalik sa Amerika sa kadakilaan, ay kabalintunaang naging isang pagpapakamatay na sumasaksak sa mismong puso ng kanilang sistema. Simula nang paalisin ang mga Pilipinong doktor, tumigil ang mga surgical robot, naubos ang mga gamot, at ang mga ospital ay naging malalaking imbakan lamang ng pasyente. Bakit nila pinaalis ang Pilipinas? At bakit ngayon, isinasantabi ang kanilang pride, ay humihingi sila ng tulong sa Pilipinas? May isang nakatagong katotohanan. Ang Pilipinas, ang di nakikitang haligi na sumusuporta sa mundo na hindi na malayan ng mismong Amerika. Ito ang salaysay at pagbubunyag ng isang doktor mula sa naguguluhang medical field sa Texas, na ang buhay ng sarili niyang anak ay nalagay sa peligro. Ang mga American medical refugees na dumarating sa NAIA, ang Amerika na gumuho dahil sa Deklarasyon ng Kalayaan sa medisina ni Thompson, ang mga pasyenteng Amerikano na pinaalis ang mga Pilipino, ngunit ngayon ay humihingi ng tulong sa Pilipinas. Gulong-gulo ang arrival lobby ng NAIA dahil sa mga Amerikano. May mga matatanda na nakasakay sa wheelchair, mga pasyente na nakadextrose habang nakahiga sa stretcher, at maging mga bata na umaasa sa oxygen tank. Pakiusap. Sa Philippine General Hospital, PGH, o sa Makati Medical Center, ang nanginginig na boses ng interpreter ay umalingaw-ngaw sa kisame ng paliparan. Ito ay isang tanawin na hindi maiisip. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang American healthcare, na sinasabing pinakamahusay sa mundo, ay gumuho, at ang mga Amerikano ay nagsimulang magsilikas sa Pilipinas bilang medical refugees. Isang buwan matapos ang deklarasyon ni Pangulong Thompson, tumigil ang mga operating room ng mga ospital sa Amerika, nawala ang chemotherapy drugs, at sunod-sunod na nag-down ang mga artificial intelligence, AI, server, at ang nakakagulat na katotohanan na nahayag. Ang Pilipinas ang mismong lakas na nagpapaandar sa puso ng lahat ng sistemang iyon. Ang mga Pilipinong doktor, ang teknolohiya ng Pilipinas, ang mga gamot ng Pilipinas, ang sistemang medikal ng Pilipinas na binalewala ng Amerika ang siyang sumusuporta sa buhay ng Amerika. Paanong nangyari ang ganitong hindi kapanipaniwalang pagbaliktad? Ngayon, ibubunyag namin ang masakit at nakakagulat na kwento ng isang Amerikanong doktor. Ako si Dr. Richard Richie Miller, isang emergency medicine specialist na nagtrabaho sa Texas State Hospital sa loob ng 30 taon. Habang sinisimulan ko ang kwentong ito, nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Ang nasaksihan ko ay hindi lang pagkabigo sa isang patakaran. Ito ay ang pagbagsak ng isang imperyo, isang bangungot na naglagay sa buhay ng aking anak sa peligro. At higit sa lahat, isang malupit na pagkaunawa na ang lahat ng pinaniwalaan ko sa buhay ay pawang kasinungalingan. Isang maaraw na umaga noong Abril, maraming medical staff ang nagtipon sa lounge ng ospital. May live broadcast ng press conference mula sa White House sa malaking screen. Ang boses ng Pangulo ay puno ng karaniwang kumpiyansa. Ang mga ospital ng Amerika ay para sa mga doktor ng Amerika. Hindi ba't ito ay napakakaraniwan? Ipinakita ng kamera ang mga mukha ng mga opisyales na pumapalakpak. Pinagmasdan ko ang eksena habang humihigop ng kape. Sa tabi ko, may isang batang residenteng tuwang-tuwa. Sa wakas, may matino ng patakaran. Magkakaroon na kami ng pagkakataon, kaming mga graduate ng American Medical Schools. Hindi ako nagsalita,
ngunit nakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam. Ang mga mukha ng aking mga Pilipinong kasamahan na nakatrabaho ko sa loob ng 30 taon ay pumasok sa isip ko. Dr. Manuel Manny Reyes, neurosurgeon, Dr. Maria Maris Santos, OBGYN, Professor Antonio Tony Cruz, orthopedic surgeon. Sila ay hindi lang kasamahan, sila ay mga katuwang nakasama ko sa pinakamahihirap na sandali, mga partner na kasama kong nagligtas ng buhay ng maraming pasyente sa mga emergency. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Pangulo sa screen, lalo na ang mga Filipino doctors. Mahuhusay sila, aaminin ko. Pero sobra na sila. Hindi ko na malayang umiling ako. Sobra na. Ang kalahati ng night shift sa Texas State Hospital ay inaalagaan ng mga Pilipinong doktor. Ang mga mahihirap na oras na iniiwasan ng mga Amerikano. Nang hapong iyon, nagpatawag ng all-staff meeting ang hospital director. May tensyon sa conference room. Maikli at malinaw ang pahayag ng director. Dahil sa bagong executive order ng federal na gobyerno, ang mga foreign medical staff na hindi ma-renew ang visa ay tatapusin na ang kontrata sa susunod na buwan. Tiningnan ko si Dr. Manny Reyes na nakaupo sa tabi ko. Siya ay isang dalubhasa sa neurosurgery na nakatrabaho ko sa loob ng 15 taon. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may malalim na kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng meeting, tinawag ko si Dr. Manny. Manny, sorry talaga. Wala akong magawa. Ngumiti si Dr. Reyes ng malungkot. Okay lang, Richie. Hindi mo ito kasalanan. Inaasahan ko na rin ito. Sandali siyang nag-alinlangan at nagpatuloy ng mahina. Ang inaalala ko lang ay ang mga pasyente. Ang mga kaso ng complex brain surgery na hawak ko sino ang magpapatuloy nito. Hindi ako nakasagot. Alam ko ang katotohanan. Walang doktor sa ospital na ito ang kayang gumawa ng komplikadong brain tumor surgery tulad ni Dr. Reyes. Nang gabing iyon, pinuri ng conservative media ang mahalagang paglalakbay para bawiin ang Amerika habang kinondena ng progressive media ito bilang inhumane na pagpapaalis. Pakiramdam ko walang tama sa kanila dahil hindi ito usapin ng politika. Ito ay usapin ng buhay. Kinanunsiyahan ng ospital ang isang maliit na farewell party ng sumunod na linggo para sa mga Pilipinong doktor na aalis. Si Dr. Reyes, Dr. Santos, at Professor Cruz, lahat sila ay mga kasamahan na nakatrabaho ko ng mahigit 10 taon. Ang atmosfera ay awkward. Ang mga batang Amerikano ay may lihim na pag-asa na ito na ang pagkakataon nila habang ang mga matatandang doktor ay tahimik dahil sa komplikadong damdamin. Lumapit ako kay Dr. Maris Santos. Siya ay isang high-risk pregnancy specialist na nagtrabaho sa OBGYN sa loob ng 20 taon. Maris, ano ang plano mo pagbalik sa Pilipinas? Kalmadong sumagot si Dr. Santos. May offer mula sa Philippine General Hospital, PGH. Sabi nila, ako raw ang magiging head ng Maternal Fetal Medicine Center. Sandali siyang tumigil at idinagdag. Ang totoo, mas maganda ang mga kondisyon doon kaysa rito. Sabi nila, napakamoderno ng pasilidad at perpekto ang research environment. Nagulat ako kung ganoon. Mas maganda pa pala! Ngumiti ng malungkot si Dr. Santos. Okay lang ako, pero ang mga pasyente ko ang buntis na manganganak ng kambal sa susunod na linggo, ang may sakit sa puso, ang matandang buntis na may panganib na manganak ng maaga. Sino ang aalaga sa kanila? Wala akong nasabi. Nang gabing iyon, uminom ako ng isang baso ng wine sa bahay at nag-isip. Hindi lang ito basta pagbabago sa staffing. Nawawalan kami ng isang kasanayan na hindi mapapalitan, ngunit hindi ko pa alam noon na simula pa lang iyon at malapit nang mapunta ang aking pamilya sa gitna ng kalamidad na ito. Unang linggo ng Mayo, nagsimula akong makaramdam ng kakaibang pagbabago sa ospital. Sa labas, mukhang normal ang lahat. Umaandar ang mga operating room, punong-puno ng pasyente ang emergency room,
At nagtatakbuhan pa rin ang mga batang residente sa pasilyo. Ngunit sinabi ng 30 taong karanasan ko sa field, may mali. Ang unang senyales ay nagsimula sa isang maliit na bagay. Martes ng gabi, alas 10. Ako ang in charge sa emergency night shift. Isang 62 anyos na lalaking pasyente ang dinala sakay ng ambulansya dahil sa biglaang brain hemorrhage. Pagkakita ko sa resulta ng CT scan, parang yelo ang puso ko. Subarachnoid hemorrhage. Malubha. Ang golden time ay 3 oras. Kailangan ng agarang open brain surgery. Karaniwan, tinatawagan ko si Dr. Reyes. Siya ang dalubhasa sa ganitong emergency neurosurgery. Ngunit wala na si Dr. Reyes. Dali-dali kong tinawag ang on-call neurosurgeon. Pagdating sa ospital, 30 minuto ang nakalipas. Si Dr. Thompson, ang bagong neurosurgeon, ay nagtapos sa Harvard Med. Ngunit pagkakita niya sa CT scan, namutla siya. Medyo komplikado ang kasong ito, Doc. Walang kumpiyansa ang boses niya. Kaya mo bang operahan? Tanong ko. Nag-alinlangan si Dr. Thompson. Ang specialty ko ay spine surgery. Wala akong masyadong karanasan sa ganitong high-grade brain hemorrhage. Mas mabuti sigurong i-helicopter siya sa Houston Medical Center. Tiningnan ko ang relo ko. Kung maghahanda at lilipad kami, tatagal ng 2.5 oras. Kalahati na ng golden time ang lumipas. Dr. Thompson, aabot ba ang pasyente? Umiling si Dr. Thompson. Hindi, pero mas mapanganib kung ako ang mag-oopera at magkakamali. Sa huli, dinala ang pasyente sa helicopter. Umupo ako sa sulok ng ER at ipinaliwanag ang sitwasyon sa pamilya ng pasyente. Umiiyak ang asawa ng pasyente. Nagtanong, bakit hindi siya kayang operahan dito sa napakalaking ospital na ito? Hindi ako nakasagot. Hindi ko masabi ang totoo. Dahil pinaalis namin ang doktor na kayang iligtas ang buhay ng asawa mo. Alas 3 ng madaling araw, tumawag ang Houston. Namatay ang pasyente habang dinadala dahil sa biglaang pagtaas ng brain pressure. Ibinalik ko ang telepono at umupo ng tulala. Kung si Dr. Reyes, darating siya sa ospital sa loob ng 30 minuto at sisimula ng operasyon sa loob ng 1 oras at ililigtas niya ang pasyente. Nakita ko ang galing niya sa loob ng 15 taon, ngunit wala na si Dr. Reyes. Nawalan kami ng isang pasyente. Hindi. Sa totoo lang, pinatay namin siya. Kinaumagahan, nagpatawag ng emergency meeting ang hospital director. May 2 pang katulad na kaso na naiulat noong gabi. Na-delay ang operasyon ng isang pasyente na may complex fracture sa orthopedic at kailangang ilipat sa ibang ospital ang isang buntis na may panganib na manganak ng maaga sa OB/GYN. Sinabi ng direktor ng may pilit na ngiti, "Mga kasama, pansamantala lang itong hirap. Kapag naka-adjust na ang mga bagong doktor, babalik din sa normal ang lahat." Ngunit walang sino man sa amin ang naniwala sa kanyang sinabi. Nagtataas ako ng kamay at nagtanong, kung ganoon, ano ang plano natin sa mga high-grade brain surgery, high-risk birth, at complex orthopedic cases sa ngayon? Nag-alinlangan ang direktor bago sumagot, makikipag-ugnayan tayo sa ibang mga ospital at maglalabas tayo ng job advertisement para sa mga specialist. Napangiti ako ng pait. Job advertisement? May doktor na kasing galing ni Dr. Reyes na pupunta sa isang mid-sized hospital sa Texas. Sa Boston o New York sila pupunta. Habang naglalakad ako sa pasilyo pagkatapos ng meeting, lumapit sa akin si Maria, ang head nurse. "Doc, ang waiting time sa ER ay tumaas ng 40% kaysa dati. Patuloy na dumarating ang mga pasyente." Napabuntong hininga ako. "Alam ko, Maria, pero ano pa ang magagawa natin?" Nag-aalala ang mukha ni Maria. "Doc, ang totoo, gulong-gulo na rin ang medical staff, lalo na ang mga residente. Wala na rin ang high-risk pregnancy case conference na pinamumunuan ni Dr. Santos at itinigil na rin ang orthopedic education program ni Dr. Cruz. Doon ko napagtanto,
Hindi lang iilang doktor ang nawala sa amin. Nawalan kami ng mga guro, mga mentor, at ang core ng sistema. Nang gabing iyon, umuwi ako at ikinuwento ang nangyari kay Susan, ang aking asawa. Susan, pakiramdam ko, may malaking mali. Parang guguho ang ospital. Hinawakan ni Susan ang kamay ko. Gawin mo lang ang pinakamahusay na kaya mong gawin. Ganyan ka sa loob ng 30 taon, di ba? Pero alam ko, hindi sapat ang pinakamahusay ko lang. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog at nakatingin lang sa kisame. Isang ideya lang ang tumatakbo sa isip ko. Hindi namin pinaalis ang mga Pilipinong doktor. Sinaksak namin ang puso ng American healthcare. Ngunit hindi ko pa alam noon na ang tunay na bangungot ay malapit palang magsimula at ang aking pamilya ang mapupunta sa gitna ng bangungot na iyon. Ang Mayo ang pinakamahaba at pinakamahirap na buwan sa buhay ko. Lalong lumala ang sitwasyon sa ospital. Ang waiting time sa ER ay umabot sa average na 5 oras. Ang mga surgery schedule ay na-delay ng mahigit 3 buwan. At ang reklamo ng mga pasyente ay parang sasabog na. Ngunit nanatili lang ako sa pwesto ko. Araw-araw, nagtatrabaho ako ng 16 oras. Natutulog lang kapag bumagsak na ako sa pagod at gumigising para bumalik sa ospital. Sumisigaw na ang 53 na taong gulang kong katawan, ngunit hindi ako pwedeng tumigil. Dahil kung titigil ako, mas maraming pasyente ang mamamatay. Biyernes, huling linggo ng Mayo, kaarawan ko. Naghanda si Susan ng maliit na cake. At si Liza, ang 41 anyos kong anak, ay nangako ng hapunan. Si Liza ay 1 buwang buntis. Dala niya ang una kong apo. Alas, ISIS ng gabi, naghubad ako ng white coat para umalis sa ospital. Biglang nagring ang telepono ko. Tawag mula sa ER. Doc, may emergency. 18 buwang buntis. Matinding pagdurugo at premature labor. Parang yelo ang puso ko. Ang pangalan ng pasyente? Tumakbo ako sa ER nang hindi na maayos na maisuot ang white coat ko. Nakahiga ang anak ko sa ER bed. Namumutla, pinagpapawisan ng malamig, at basa ang sapin ng kama. Liza! Hinawakan ko ang kamay niya. Mahigpit siyang humawak sa kamay ko. May mukha na puno ng sakit. Tay! Ang baby! Parang delikado ang baby. Alam ko bilang isang doktor. Malaki ang posibilidad ng placenta abruptio. Isang emergency na delikado para sa ina at sa bata. Kailangan ng agarang C-section. Dumating ang on-call OBGYN. Isang batang doktor. Mukhang early 30s. Sinuri niya si Liza at tinawag ako sa pasilyo. Dr. Miller. Ang totoo po. Ito ay lampas na sa saklaw ng aking karanasan. Malubha ang dami ng dugong nawala dahil sa placental abruption at hindi stable ang heart rate ng bata. Hinawakan ko ang balikat niya. Anong gagawin mo? Anak ko yan. Nasa peligro ang apo ko. Iniwas niya ang tingin at sumagot. Gagawin ko po ang C-section. Pero kailangan kong ipaalam sa inyo ang posibilidad ng komplikasyon. Kung si Dr. Santos sana, hindi niya matapos ang sasabihin. Alam ko. Kayang-kaya na. Ni Dr. Santos ang daan-daang kasong ganito. Kaya niyang iligtas si Liza at ang bata. Ngunit si Dr. Santos ay umalis na patungong Manila. Pinaalis namin siya. Ihanda mo ang operasyon ngayon din. Gawin mo ang pinakamahusay na kaya mong gawin. Nanginginig ang boses ko. Makalipas ang 30 minuto, pumasok si Liza sa operating room. Umupo ako sa pasilyo. Sa labas ng OR, sa loob ng 30 taon bilang doktor, nag-opera ako ng hindi mabilang at inalo ang maraming pamilya ng pasyente. Ngunit ngayon, ako ang pamilyang naghihintay. Ang oras ay dahan-dahang gumapang, parang torture. 30 minuto, 1 oras, 2 oras. Hindi bumukas ang pinto ng OR. Dumating si Susan sa ospital. Umupo siya sa tabi ko at mahigpit na hinawakan ang kamay ko. Malakas si Liza. Magiging okay siya. Ngunit ang kamay niya ay kasing lamig ng yelo. Sa 3 oras, bumukas ang pinto ng OR.
Lumabas ang OBGYN, dugo ang white coat niya, at namumutla ang mukha. Dr. Miller! Nanginginig ang boses niya. Nailigtas ang bata, medyo maliit, pero malakas. Napabuntong hininga ako. Kinailangan naming tanggalin ang matris, at inilipat na po siya sa ICU. Hindi maganda ang kanyang kalagayan. Parang blanko ang isip ko. Inalis ko ang white coat ng doktor at naging isang ama. Lumuhod ako sa labas ng ICU. Sa loob ng 30 taon ng pagiging doktor, nagligtas ako ng maraming buhay, ngunit hindi ko nailigtas ang sarili kong anak. Sa tabi ko, tahimik na umiiyak si Susan. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang anak ko sa salamin ng ICU. Liza, na nakakonekta sa iba't ibang makina ventilator, ECG, IV. Wala akong magawa. Alas, 3 ng madaling araw, umakyat ako sa rooftop ng ospital. Puno ng bituin ang langit ng Texas, ngunit wala akong makita. Bumulong ako sa sarili ko. Kung si Dr. Santos sana, kaya mong iligtas si Liza. Doon, may isang bagay na nabasag sa loob ko. Ang 30 taong pinaniwalaan ko, ang aking kumpiyansa sa sarili, at ang aking tiwala sa sistema, lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Sinabi namin na pinoprotektahan namin ang mga trabaho nang pinaalis namin ang mga Pilipinong doktor. Ngunit ang totoo, ang patakarang nagtatangkang protektahan ang mga trabaho ang siyang naging pagpili na magtapon ng buhay. Ang buhay ng anak ko, ang kinabukasan ng apo ko na lalaking walang ina. Kinaumagahan, himalang gumising si Liza. Mahina, ngunit stable ang paghinga, at gumanda ang vital signs. Pumasok ako sa kwarto niya, at hinawakan ang kamay niya. Tay, mahina ang boses ni Liza. Malakas ang baby. Isang malusog na lalaki. Dosiko, 3 kilogram. Ngumiti si Liza, at biglang umiyak. Tay, sorry, sana mas nag-ingat ako. Pinunasan ko ang luha niya. Hindi Liza. Ako ang humihingi ng tawad. Ako. Kami ang nagkamali. Naguguluhan ang mukha ni Liza, ngunit hindi ko maipaliwanag kung gaano kami naging hangal at kung ano ang nawala sa amin. Nang hapong iyon, sumulat ako sa hospital director. Isang aplikasyon para sa 2 linggong bakasyon. Ang una kong mahabang bakasyon sa loob ng 30 taon. Madali itong inaprubahan ng director. Dr. Miller, magpahinga ka ng mabuti. Karapat-dapat ka sa bakasyon. Ngunit hindi ako magpapahinga. Hahanapin ko ang katotohanan. Bakit nangyari ito? Ano ang mali? At wala ba talagang paraan para maiwasan ang kalamidad na ito? Unang linggo ng Hunyo, pagkatapos na makalabas ni Liza sa ospital, bumalik ako sa trabaho. Ngunit ang ospital na binalikan ko ay ganap ng iba sa 2 linggo ang nakalipas. Masikip ang pasilyo, walang tigil ang reklamo ng mga pasyente, at kitang-kita ang pagod sa mukha ng medical staff. Ang mas nakakagulat ay ang balita na narinig ko sa morning meeting. Mga kasama, may malubhang problema. Mabigat ang boses ng direktor. Ang lahat ng 4 na Da Vinci surgical robot sa ating ospital ay tumigil sa paggana. 1 linggo nang nag-aayos ang mga engineer, ngunit hindi nila masolusyonan. Nag-ingay sa meeting. Ang Da Vinci surgical robot ang ipinagmamalaki ng ospital. Karamihan sa prostate cancer, uterine cancer, at colon cancer surgery ay ginagawa gamit ang robot. Ano ang dahilan? Tanong ng isang doktor. Napabuntong hininga ang direktor. Sabi nila, control module malfunction. Ang manufacturer ng piyesa ay isang kumpanyang Pilipino, ngunit pansamantalang itinigil ang supply ng piyesa. Kumunot ang noo ko. Pilipinas? Hindi ba't kumpanyang Amerikano ang robot? Ang robot ay gawa ng isang kumpanyang Amerikano? Walang duda. Ngunit ang core component ay gawa raw ng Pilipinas. Napakataas ng presisyon nito, kaya't hindi ito mapapalitan ng produkto ng ibang bansa. Natahimik ang conference room. Doon, nagsimula akong harapin ang hindi kanais-nais na katotohanan. Pagkatapos ng meeting,
Nagtungo ako sa IT department. May balita akong narinig na hindi stable ang computer system ng ospital sa loob ng ilang araw. Nakita ko si James, ang IT director. Kitang-kita ang pagod sa mukha niya. James, ano ang problema sa sistema? Nagbuntong hininga si James at itinuro ang monitor. Dr. Miller, ang totoo, nakaupo tayo sa isang time bomb ngayon. Anong ibig mong sabihin? Paulit-ulit na nagda-down ang server ng ospital, ang patient record system, surgery schedule, maging ang drug prescription system. Sa Pentafor by na maging ang drug prescription system, ang dahilan ay ang memory semiconductor lifespan issue ng server. Hindi na nakapagpatuloy si James. Kung ganoon, palitan nyo. Iyon ang problema, Doc. Ang high-performance memory semiconductor na ginagamit sa server namin ay lahat galing sa isang malaking manufacturer ng Pilipinas. Pero kahit mag-order kami ngayon, aabuti ng mahigit 6 na buwan bago ma-deliver. Sabi nila, nag-adjust daw ang Pilipinas sa priority of supply. Kinabahan ako. Kung ganoon, ang produkto ng ibang kumpanya, hindi po umabot ang performance. Lalo na ang AI diagnostic system, kailangan ng high-performance memory. Hindi gagana ng maayos ang AI kung pampalit lang. Umalis ako sa ospital at umupo sa kotse. Magulo ang isip ko. Surgical robot, server memory, at naalaala ko ang narinig ko sa pharmacy department. Ilang araw na ang nakalipas. Ang supply ng raw material para sa mga pangunahing chemotherapy at immune drugs ay huminto dahil din daw sa mga Philippine biotech companies. Agad akong nagtungo sa pharmacy. Si Catherine, ang pharmacy director, ay nakabaon sa tambak ng papel. Catherine, kumusta ang supply ng gamot? Umiling si Catherine. Pinakamasama, Doc. Lalo na ang biopharmaceuticals. Nauubusan na ng stock ang chemotherapy, target therapy, at immunosuppressants. Bakit? Hindi ba't ang mga American pharmaceutical companies ang gumagawa? Ngumiti si Catherine ng pilit. Sa pangalan. Oo. Pfizer, Merck, Johnson, Johnson. Pero ang totoo, ang mga Pilipinong kumpanya ang gumagawa ng raw materials para sa mga gamot na iyon. Sila ang nagko-contract manufacturing para sa atin. At ngayon, sabi nila, pinaigting daw ng gobyerno ng Pilipinas ang self-supply priority policy. Bumaba ng 70% ang volume na dumarating sa Amerika. Umupo ako sa upuan. Nang mawala ang 15,000 Pilipinong doktor, ang American Hospital ay naging isang pasyenteng naputulan ng aorta. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa isip ko. Hindi lang kami nawalan ng iilang doktor. Nawala sa amin ang buong ecosystem na hindi nakikita. Nang gabing iyon, binuksan ko ang laptop ko sa bahay. Nagsimula akong mag-search. American Healthcare Systems Dependence on the Philippines. Nakakagulat ang resulta. Core components ng medical imaging equipment, Philippine semiconductors at displays, precision control devices ng surgical robot, eksklusibong produksyon ng mga Pilipinong small and medium enterprises. Raw material ng biopharmaceuticals, Philippine biotech companies na bumubuo ng 40% ng global market, hospital IT infrastructure. Hindi gagana ng walang Philippine memory semiconductors. Surgical room, pharmacy, server room sa bawat lugar na hindi nakikita. Ang Pilipinas ang umaandar. Sandali akong nakatitig sa screen. Tulala. Gaano kami katanga? Naisip namin na inaagaw ng mga Pilipinong doktor ang mga trabaho namin. Ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Sila ang puso ng aming medical system. At ang kanilang bansa, ang nagbibigay ng dugo na nagpapaandar sa pusong iyon. Kinabukasan, nagtungo ako sa basement document archive ng ospital. Pakiramdam ko, kailangan kong malaman pa ang iba. Sa pagitan ng mga lumang file, nakakita ako ng isang maalikabok na folder. Ang nakasulat sa cover, Panukala ng pakikipagsosyo sa medisina ng US at Pilipinas.
Lihim. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang folder. Isang dokumento na ginawa 10 taon na ang nakalipas. Isang programa na iminungkahi ng Philippine Department of Health at Philippine General Hospital. Palitan ng medical personnel, pagbabahagi ng teknolohiya, joint research, at kooperasyon sa edukasyon. Nakakagulat ang nilalaman. Magbibigay ang Pilipinas ng advanced medical technology at infrastructure, at magbibigay ang Amerika ng research capability at market. Isang win-win na istruktura. Ngunit sa huling pahina, may pulang selyo, tinanggihan, pangamba sa paglabag sa American medical sovereignty. Binaligtad ko ang file at nakakita ng isa pang dokumento. Isang secret report na ginawa ng DOH. Tatataon na ang nakalipas. Ang pamagat, Risk Assessment ng Pagdepende sa Philippine Medical Technology. Habang binabasa ko ang report, lalo akong nanginginig. Tungpak na hinulaan ng report ang kasalukuyang sitwasyon. Posibilidad ng pagbagsak ng sistema sa loob ng 6 na buwan kung matigil ang supply ng medical personnel at teknolohiya ng Pilipinas. Lalo na, inasahan ang malubhang kakulangan sa medical equipment, biopharmaceuticals, at IT infrastructure. Sa huling bahagi ng report, may nakasulat na babala sa pulang kulay. Kailangan ng agarang aksyon, ngunit tinanggihan dahil sa political consideration. Isinara ko ang file. Alam nila, ang gobyerno, ang mga tagapamahala ng ospital, lahat sila alam. Ngunit walang nagsabi. Para sa pride, para sa politika, para sa panandali ang kita. At ang nagbabayad ng presyo ay ang mga pasyenteng tulad ng anak ko. Kinopya ko ang file. At nagpasya ako. Kailangan kong ibunyag ang katotohanan ito sa mundo, kahit pagumuho ang karera ko. Ang aking reputasyon, ang mga doktor, ay pinalitan. Ang paniniwala nila. Ngunit nang maniwala sila rito, nawala sa kanila ang mga master na hindi mapapalitan. At ngayon, nagbabayad kami ng malaking presyo. Gitna ng Hunyo, hindi ako makatulog gabi-gabi, nag-iisip. Ano ang dapat kong gawin sa mga dokumento na natuklasan ko? Ang mga lihim na file na nakita ko sa basement ng ospital, ang proposal ng kooperasyon, ang risk assessment report, at ang mga babala na itinago ng gobyerno. Lahat ay nakatago sa ilalim ng drawer ng aking mesa. Iniisip ko ang 30 taon kong karera. Head ng Emergency Medicine sa Texas State Hospital. Isang respetadong doktor sa komunidad. Naghihintay ang stable na pensyon at kagalang-galang na pagretiro doong taon mula ngayon. Ngunit naalaala ko ang mukha ni Liza sa ICU. At ang maraming pasyente na nasaksihan kong namatay. Nag-alinlangan ako sa pagitan ng pag-ibig sa bayan at kaligtasan. Isang gabi, dumalaw ako sa bahay ni Liza. Karga ang apo ko. Ang maliit na bata ay lumalaki ng malakas. Ngunit kitang-kita pa rin ang pagod sa mukha ni Liza. Tay, narinig ko sa ospital. Ang daming pasyente nitong nakaraan. Magulo raw sa ER, tanong ni Liza. Medyo, oo. Pero maayos namin itong minamanage. Nagsinungaling ako. Hindi ito maayos. Gumuho ang ospital. Araw-araw. Tay, ang doktor na nanganak sa akin. Medyo kulang daw sa galing. Narinig ko ang mga nurse na nagbubulungan. Mas magaling daw ang Pilipinong doktor na nandyan dati. Durog ang puso ko sa sinabi ni Liza. Liza, iyon ay... Hindi ko matapos ang sasabihin. Paano ko ipapaliwanag? Na pinaalis namin ang doktor na kayang iligtas ang buhay ng anak ko. At pumayag din ako sa desisyong iyon. Nang gabing iyon. Pag-uwi, nagpasya ako. Hindi na ako pwedeng manahimik. Tinawagan ko si Robert Emory, ang chairman ng Texas Medical Ethics Committee. Si Robert ay kasamahan ko sa military at kaibigan ko sa loob ng 40 taon. Robert, may gusto akong pag-usapan. Mahalaga ito. Kinabukasan, nagkita kami sa isang tahimik na cafe. Ibinigay ko sa kanya ang kopya ng mga dokumento. Habang binabasa ni Robert, lalong namumutla ang mukha niya. Richie, mga classified documents ito. Saan mo nakuha?
sa archive ng ospital. Robert, niloloko tayo. Alam na ng gobyerno, ang panganib na ito, 10 taon na ang nakalipas. Nanahimik si Robert. Richie, anong plano mo? Ibubunyag ito. Hindi ba't kailangan? Dapat malaman ng mga tao ang katotohanan. Tinitigan ako ni Robert ng seryoso. Hindi mo ba iniisip ang karera mo? Maaaring makasuhan ka ng leakage of classified information. Maaaring malagay sa peligro ang medical license mo. Alam ko. Pero mas maraming pasyente ang namamatay. Muntik nang mamatay ang anak ko. Robert, bakit tayo nagdoktor? Huminga ng malalim si Robert para magligtas ng buhay. Tama. Ngunit ngayon, pinapatay natin ang buhay dahil sa pananahimik. Matagal na nag-isip si Robert at tumango. Sige, opisyal nating iuulat ito sa Ethics Committee at kokontakin ko ang media. Pero maghanda ka sa pinakamasama. Handa na ako. Ilang araw ang nakalipas, nagkaroon ng emergency meeting ang Ethics Committee. Nagbigay ako ng testimonya. Sa harap ng 20 komite, ang medical collapse na nasaksihan ko, ang kaso ng aking anak, at ang mga lihim na dokumento na natuklasan ko. Nababalutan ng nakabibinging katahimikan ang conference room. Maingat na nagtanong ang isang komite, Dr. Miller, may ebidensya ba na totoo ang mga dokumentong ito? Direkta kong nahanap sa opisyal na document storage ng ospital. Maaaring kumpirmahin ang authenticity. Nagtanong pa ang isa, pero kung ibubunyag ang ganitong sensitibong impormasyon, hindi ba't magdudulot ito ng kaguluhan sa lipunan? Matigas akong sumagot. Ang mas malaking kaguluhan ay ang pagtatago ng katotohanan. May mga pasyenteng namamatay sa sandaling ito. Tumagal ang meeting ng 3 oras. Sa huli, nagpasya ang komite na suportahan ako. Ngunit may babala rin. Doc, hindi namin kayang protektahan ka sa panganib na kailangan mong harapin. Alam ko, pero kailangan itong gawin. Nang gabing iyon, kinontak ko si Sarah Miller, isang medical specialist reporter sa Texas Times. Siya ay isang reporter na malalim na nag-uulat tungkol sa mga isyu sa ethics sa medisina. Sarah, mayroon akong mahalagang impormasyon na ibibigay sa iyo tungkol sa katotohanan ng pagbagsak ng American healthcare. Pagkaraan ng 2 araw, nagkita kami sa isang tahimik na restaurant sa downtown. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng dokumento. Habang binabasa ni Sarah, lumaki ang mga mata niya. Dr. Miller, ito ay napakalaking scoop. Pero sigurado ka ba? Totoo ba ang mga dokumentong ito? Pusta ko ang 30 taon kong karera. Ako ang mananagot sa lahat. Tumango si Sarah. Naiintindihan ko. Iche-check ko ng husto at ilalabas ko sa artikulo. Pagkalabas ko sa restaurant, tumingala ako sa langit. Ang bughaw na langit ng Texas. Tumawid na ako sa ilog na hindi na maibabalik. Kinaumagahan, isang malaking headline ang nasa front page ng Texas Times. Ang katotohanan ng pagbagsak ng American healthcare, na ibinunyag ng isang doktor na may 30 taong karera. Alam na ng gobyerno 10 taon na. Ang nakalipas, ang artikulo ay inilabas sa uwato pahina ng detalyado. Ang lahat ng dokumento na ibinigay ko, ang aking testimonya, at maging ang kaso ni Liza. Nagdagdag din ng supplementary report si Sarah. Nangalap siya ng mga katulad na kaso sa buong bansa at nakakuha ng anonymous na testimonya mula sa ibang mga doktor. Pagkalabas ng artikulo, walang tigil ang ring ng telepono ko sa loob ng 30 minuto. Iba't ibang media outlets, mga doktor mula sa ibang state, pamilya, ng mga pasyente lahat ay kumontak sa akin. May mga request din para sa interview mula sa American TV networks. Hindi ako nag-alinlangan. At pumayag ako. Pagkaraan ng 2 araw, nakaupo ako sa studio. Tiningnan ng anchor ang camera at sinabi, "Ngayon, inanyayahan namin si Dr. Richard Miller na naglabas ng pagbubunyag na yumanig sa American healthcare." Nagpatuloy ang interview sa loob ng 30 minuto. Ng live. Doc, bakit ka nagdesisyon na ibigay ang 30 taon mong karera para sa pagbubunyag na ito? Direkta kong tiningnan ang kamera at sumagot.
Muntik nang mamatay ang anak ko habang nanganganak. Isang pasyente na sanay na iligtas kung nandoon ang Pilipinong doktor na pinaalis namin. Doon ko napagtanto. Ipinakita ng anchor ang mga dokumento na dinala ko sa kamera. Ayon sa mga dokumentong ito, alam na ng gobyerno ang panganib na ito noon pa. Opo, noong nag-alok ang Pilipinas ng kooperasyon sa medisina 10 taon na ang nakalipas, tinanggihan namin para sa Pride. At ang risk assessment report na ginawa through taon na ang nakalipas ay tumpak na hinulaan ang kasalukuyang sitwasyon, ngunit ibinaon ito sa ilalim dahil sa political reasons. Anong mga problema ang nangyayari ng konkretong? Isa-isa kong ipinaliwanag. Ang pagtigil ng surgical robots, ang kakulangan sa chemotherapy, ang pag-down ng hospital servers, at ang katotohanan na ang teknolohiya ng Pilipinas ang nasa likod ng lahat, ang puso ng surgical robot, ang ugat ng chemotherapy, ang memorya ng server lahat ay made in the Philippines. Hindi namin alam. O, hindi namin gustong malaman. Pagkatapos ng broadcast, nag-ingay ang reaksyon. Nagulo ang social media. Ang hashtag na Richie Miller ay naging trending #1 at milyon-milyon ang nag-share ng aking interview. Ngunit hindi lahat ng reaksyon ay positibo. Kinundena ako ng conservative camp bilang isang internal enemy na nagtaksil sa bansa. Ang press secretary ng White House ay binaliwala ang aking pagbubunyag sa isang briefing. Ang doktor na nagngangalang Miller ay nagpapakalat ng fake news dahil sa personal na sama ng loob. Iimbestigahan ito ng husto ng gobyerno. Kinabukasan, pumunta sa bahay ko ang FBI. Isang abiso na magsisimula ng investigasyon dahil sa hinalang leakage of classified information. Kalmado ko itong tinanggap. Handa akong makipagtulungan, anumang oras. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ngunit ang publiko ay kumampi sa akin. Naglakas loob ang mga doktor sa buong bansa na magbigay ng katulad na testimonya. Ibinunyag ng isang cardiologist sa California ang kakulangan sa surgical equipment at inilabas ng isang oncologist sa New York ang mga kaso ng pasyente na namatay dahil sa chemotherapy shortage. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Texas Medical Association. Ang pagbubunyag ni Dr. Miller ay isang matapang na aksyon. Sinusuportahan namin siya. Isang linggo ang nakalipas. Nagkaroon ng congressional hearing sa Kongreso. Tinawag ako bilang testigo. Punong-puno ng reporters at tagapanood ang hearing room. Nanumpa ako at umupo sa witness stand. Nauna ang tanong ng isang Democratic congressman. Dr. Miller, paano mo ino-assess ang kasalukuyang sitwasyon ng American healthcare system? Ibinuklat ko ang inihanda kong materyales. Sir, ang average waiting time sa surgery ay tumaas ng 300% sa buong bansa. Ang patient mortality rate sa emergency room ay tumaas ng 40%. Ito ay isang malinaw na system collapse. Matulis na nagtanong ang isang Republican congressman. Pero hindi ba't pansamantalang kaguluhan lang iyon? Hindi ba't pinupuno na ng mga bagong Amerikanong doktor ang mga pwesto? Umiling ako. Sir, nang maniwala silang mapapalitan ang mga doktor, nawala sa kanila ang mga master na hindi mapapalitan. Ang mga Pilipinong doktor ay hindi lang nagpapagaling. Sila ang nagtuturo sa aming mga batang doktor, nagde-develop ng advanced technology, at sumusuporta sa core ng sistema. Nagtanong pa ang isa. Kung ganoon, ano ang solusyon? Sandali akong nanahimik at dahan-dahang sumagot. Ang totoo, walang madaling solusyon. Hindi lang trabaho ang pinutol namin. Ito ay isang ecosystem ng tiwala at kooperasyon na binuo sa loob ng dekada para maibalik iyon. Tumigil ako. Natahimik ang hearing room. Aabuti ng hindi bababa sa 10 taon. Kung isasantabi namin ang aming pride at humingi kami ng tulong ng may buong puso. Ngunit sa nakikita kong attitude ng White House ngayon, malabo iyon. Tumagal ang hearing ng 5 oras. Bago matapos, nagtanong ang isang congressman ng huling tanong. Doc, nagsisisi ka ba? Na tinapon mo ang 30 taon mong karera para sa pagbubunyag na ito? Nag-isip ako at sumagot. Hindi ako nagsisisi.
Ang ikinalulungkot ko lang ay hindi ko ito nasabi ng mas maaga bago pa mamatay ang mas maraming pasyente. Pagkatapos ng hearing, habang bumababa ako sa hagdan, may 12 ng tao ang naghihintay sa akin. Pamilya sila ng mga pasyente. Lumapit ang isang babae at hinawakan ang kamay ko. Doc, namatay ang asawa ko sa brain hemorrhage noong nakaraang buwan. Narinig ko ang testimonya mo at naintindihan ko. Nang gabing iyon, pag-uwi, pagod na pagod ako. Ngunit nang buksan ko ang TV, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Mabilis na pagbaba ng approval rating ng Pangulo. Lumabas ang pananagutan sa pagkabigo ng medical policy. Iniulat ng Anchor ang resulta ng survey ng publiko. Bumaba sa 30% ang approval rating ng Pangulo at mahigit 60% ang nagsabing dapat bawiin ang policy ng pagpapaalis sa mga Pilipinong doktor. Nagsimula na ang pagbabago. Ngunit alam ko, huli na. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng hearing. Naghihintay ako sa bahay habang iniimbestigahan ng FBI. Nanatili pa rin ang medical license ko. Ngunit walang ospital ang gustong kumuha sa akin. Ngunit wala akong pakialam. Pakiramdam ko, tapos na ang trabaho ko. Isang araw noong Hulyo, nakatanggap ako ng email mula sa isang hindi kilalang tao. Ang nagpadala, Philippine General Hospital International Clinic Center. Nagtaka ako at binuksan ang email. Para kay Dr. Richard Miller. Lubos po kaming nagpapasalamat sa inyong matapang na aksyon. Nagpapatakbo kami ng isang international academic guest program. Kung interesado po kayo, maaari po ba ninyong bisitahin ang Pilipinas? Tulala akong nakatingin sa screen. Pilipinas? Ako. Pupunta sa Pilipinas? Nang gabing iyon, dumating si Liza sa bahay. Dala ang apo ko. Ang apo ko, 2 buwan na, ay lumalaki ng malakas. Tay, kumusta ang investigasyon ng FBI? Wala pa, pero okay lang. Tingnan mo, ipinakita ko kay Liza ang email ng PGH. Nagulat si Liza. Wow! Iniimbitahan ka ng Pilipinas? Pero, Tay, plano mo bang pumunta sa Pilipinas? Hindi ko alam. Anong gagawin ko doon? Tahimik na nagsalita si Liza habang karga ang bata. Tay, si Dr. Santos na sana'y nagligtas sa akin. Nasa ospital daw na yan ngayon. Sinabi ng kaibigan kong nurse. Siya raw ang head ng Maternal Fetal Center. Namalayan ko ang pag-init ng dibdib ko. Talaga? Anong nangyayari sa mga doktor na pinaalis namin? Talaga bang mas maganda ang trabaho nila kaysa rito? Ang mga salita ni Liza ang nagpakilos sa akin. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng sagot sa PGH. Maraming salamat sa imbitasyon. Posibleng bumisita ako sa Setyembre. Pagdating ng Agosto, lalong lumala ang sitwasyon sa Amerika. Hindi lang sa Texas, kundi sa buong bansa. Nasa krisis ang mga ospital. Sunod-sunod ang pagsasara ng mga ospital, lalo na sa mga rural area. Naglabas ang CNN ng special documentary, The American Collapse, What Have We Lost? Ipinakita sa screen ang mga saradong ospital, mga pasyenteng hindi magamot, at mga nag-alalang medical staff. Ngunit ang sumunod na eksena ang nakakagulat sa akin. Nag-shift ang kamera sa Maynila, ang arrival lobby ng NAYA. Mga matatandang Amerikano na nakasakay sa wheelchair, mga pasyenteng may oxygen tank, mga nakahiga sa stretcher na may dextrose. Pakiusap, dali! Sa Philippine General Hospital, ang boses ng interpreter ay umalingaw-ngaw sa paliparan. Narasyon ng Anchor. Ang mga pasyenteng Amerikano ay nagtutungo sa Pilipinas para magpagaling. Tinatawag itong reverse medical tourism. Ang hindi maiisip 6 na buwan na ang nakalipas ay nagiging katotohanan. Ipinakita sa screen ang isang advanced hospital sa Maynila. Pinakabagong surgical robot, AI diagnostic system, malinis na kwarto ng pasyente, at higit sa lahat, mga medical staff na nag-aalaga sa pasyente ng may buong puso. Isang interview sa isang pasyenteng Amerikano. 8 buwan po ang waiting time sa surgery sa Amerika. Dito,
naoperahan ako sa loob ng 1 linggo. At kalahati lang ang presyo kaysa sa Amerika. Tulala akong nakatingin sa screen. Ang bansang nagpaalis sa kanila ay gumuho, at ang bansang tumanggap sa kanila ay naging sentro. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw sa ulo ko. Ang sumunod na eksena ay mas nakakagulat. Ang Education Center ng Philippine General Hospital, may mga nakaupong batang Amerikanong doktor. Nagtuturo ang isang Pilipinong propesor sa Ingles. May subtitle, Philippine Hospital Fellowship Program. American Doctor Applicant. Sumagot ang isang batang American surgeon sa interview. Graduate po ako ng Johns Hopkins, pero wala akong matutunan sa Amerika. Pagdating ko sa Pilipinas, nakakuha ako ng world-class education, na wala ang lugar para matuto bilang isang doktor sa Amerika. Pero dito sa Pilipinas, maaari akong maging doktor muli. Pinatay ko ang TV at umupo ng tulala. Binaliktad ang mundo. Sa loob ng 6 na buwan, gumuho ang lahat ng pinaniwalaan naming superior sa amin, at ang bansang binaliwala namin ay nasa tuktok. Pagdating ng Setyembre, sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas. Pagkatapos ng 14 na oras na biyahe, dumating ako sa Naya. Mas masikip ang paliparan kaysa sa nakita ko sa TV. Mga pasyenteng Amerikano, pasyente mula sa Middle East, pasyente mula sa iba't ibang bansa sa Europa, lahat sila ay naghahanap ng Philippine healthcare. Sinalubong ako ng isang staff mula sa Philippine General Hospital. Dr. Miller, maligayang pagdating. Komportable po ba ang biyahe ninyo? Habang nakasakay sa kotse patungong Maynila, tiningnan ko ang labas ng bintana. Matatayog na gusali, malinis na kalye, at masisiglang tao. Wow! Ganito pala ka-developed ang Maynila, bulong ko. Pagdating sa ospital, natigilan ako sa laki nito. Isang malaking gusali, na 3 beses ang laki ng Texas State Hospital, mga modernong pasilidad at may mga karatula sa iba't ibang wika sa lobby. Sinalubong ako ng head ng International Clinic Center. Doc, karangalan po na nakarating kayo. Lahat po kami ay humanga sa inyong matapang na aksyon. Sobra naman po. Ginawa ko lang ang nararapat. Dinala niya ako sa iba't ibang bahagi ng ospital. Una, bumisita kami sa operating room. May mga nakahanay na advanced surgical robots. Hindi lang pinakabagong modelo ng Da Vinci, kundi pati na rin ang mga Philippine surgical robot na hindi ko pa nakita. Ano ito? Tanong ko. Ito po ay isang surgical robot na in-develop ng Pilipinas. 20% na mas mataas ang precision kaysa sa Da Vinci. Susunod, ang AI Diagnostic Center. Sa malaking screen, real-time na ina-analyze ang CT at MRI images. Automatikong gumagawa ng diagnosis report ang AI na nakakahanap ng mga cancer cell. Ang accuracy ng AI system na ito ay 99.3%. World-class po. Natahimik ako. Ang AI system sa Texas State Hospital ay hindi gumagana dahil sa kakulangan sa Philippine Semiconductor. Pero dito, Dr. Miller, may isang tao po na gustong makipagkita sa inyo, sabi ng aming tour guide. Sino? Si Dr. Maria Santos. Bilis lakad akong nagtungo sa Maternal Fetal Center. Mula sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang isang pamilyar na figura na naglalakad. Dr. Maria Mariz Santos. Ang taong umalis sa Texas 6 na buwan na ang nakalipas. Ang doktor na sanay nakapagligtas sa buhay ng aking anak. Dr. Miller! Masiglang ngumiti si Dr. Santos at iniabot ang kamay niya. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Dr. Santos, karangalan ko na makita kayo. At humihingi ako ng tawad. Umiling si Dr. Santos. Wala po kayong kailangang ihingi ng tawad. Matapang kayo. Doc, sinabi ninyo ang totoo. Kung nandoon sana kayo sa Texas, ang anak ko, sinakyan ni Dr. Santos ang sasabihin ko. Okay na ang anak ninyo, hindi po ba? Sapat na iyon. Hindi na natin mababago ang nakaraan. Pero, mababago natin ang hinaharap. Dinala niya ako sa kanyang center.
pinakabagong Neonatal Intensive Care Unit, NICU, High-Risk Pregnancy Ward, at Research Lab. Wow! Ito ay, hindi ko napigilan ang paghanga. Hindi ito maiisip sa Texas. Doc, masaya po ba kayong magtrabaho rito? Tanong ko. Tumingin si Dr. Santos sa labas ng bintana at sumagot. Ang totoo. Masakit sa loob ko nang umalis ako sa Texas. Desambantong taon akong nag-alay doon, tapos bigla lang akong pinaalis. Pero ngayon, nagpapasalamat pa nga ako. Nagpapasalamat? Opo. Dito. Kaya kong gamitin ang galing ko ng buong buo. Pinakamahusay na kagamitan, masisiglang kasamahan, at higit sa lahat, kultura na nirerespeto ang mga doktor. Sa Texas, naging mapapalitang piyesa kami. Pero dito, artista kami na nagliligtas ng buhay. Tinamaan ako ng kanyang mga salita. Malaking kawalan para sa Amerika ang nawala kayo, Doc. Ngumiti ng malungkot si Dr. Santos. Dr. Miller, ang totoo, ayoko nang bumalik sa Amerika. Mas gusto ko rito. At hindi lang ako. Ganoon din ang karamihan sa mga Pilipinong doktor na dumating dito. Ang isang linggo sa Maynila ay ganap na nagbago sa buhay ko. Bumisita ako hindi lang sa PGH, kundi pati na rin sa University of Santo Tomas Hospital at iba pa. Pareho ang tanawin sa lahat ng lugar. Advanced facilities, epektibong sistema, at masisiglang medical staff. Ang mas nakakagulat ay ang dami ng mga pasyente at doktor na galing sa Amerika. Ang isang pasyente na taga-Texas na nakilala ko ay nagsabi, "Wala akong makuha na chemotherapy sa Texas." Sabi nila, 8 buwan daw akong maghihintay. Dito, sinimulan ko ang treatment sa loob ng 1 linggo. Ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ko. Isa pang pasyente ay mula sa New York. Kailangan niya ng heart valve surgery, ngunit lahat ng surgical robots sa Amerika ay tumigil sa paggana. Hindi ako makapag-antay ng 6 na buwan. Buti na lang at pumunta ako rito. Sa huling araw, nakatanggap ako ng isang espesyal na imbitasyon. Isang Global Medical Talent Development Forum na ginanap sa University of Santo Tomas. Daan-daang doktor ang nagtipon sa auditorium. Hindi lang Pilipino, kundi pati na rin Amerikano, Europeo, taga-Middle East, at Asyano. Ang keynote speaker ay si Dr. Manuel Reyes, ang neurosurgeon na nakatrabaho ko sa Texas. Siya na ngayon ang head ng Neurosurgery Department sa PGH. Mga kagalang-galang na kasamahan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Dr. Reyes sa auditorium. Ngayon, gusto kong ipakilala ang isang espesyal na bisita, si Dr. Richard Miller. Siya ang matapang na doktor na nagsabi ng totoo. Isinakripisyo ang kanyang 30 taong karera. Nagpalakpakan. Nag-alinlangan ako. Inimbitahan ako ni Dr. Reyes sa entablado. Dr. Miller, maaari po ba kayong magbigay ng isang salita? Tumayo ako sa harap ng mic. Daan-daang mata ang nakatingin sa akin. Mga kasama, pumunta ako rito para magkumpisal. Dahan-dahan akong nagsimula. 6 na buwan na ang nakalipas. Pinanood ko ang pag-alis ng mga Pilipinong doktor. Noong panahong iyon, naisip ko, wala tayong magagawa. Babalik din ito sa normal. Ngunit nagkamali ako. Tahimik na nakinig ang mga audience. Tiningnan namin ang mga Pilipinong doktor bilang mapapalitang piyesa. Ngunit hindi sila piyesa. Sila ang puso ng aming medical system. Nang umalis sila, napagtanto namin, sa bawat lugar na hindi nakikita operating room, pharmacy, server room, ang Pilipinas, ang umaandar. Sandali akong tumigil. Pagdating ko rito sa Maynila, napagtanto ko ang mas malaking katotohanan. Ang tunay na medical superpower ay hindi binibilang sa dami ng hospital beds, kundi sa di nakikitang lakas na lumalabas sa gitna ng krisis. At ang lakas na iyon ay nasa Pilipinas ngayon. Nagbulungan ang audience. Nagmayabang ang Amerika. Naniwala kami ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit kami ay naging pinakamahusay dahil sinuportahan kami ng mga Pilipinong doktor, teknolohiya ng Pilipinas, at dedikasyon ng Pilipinas.
Tiningnan ko si Dr. Reyes. Dr. Reyes? At lahat ng Pilipinong doktor dito? Humihingi ako ng tawad. Hindi namin kayo nirerespeto. Hindi lang kayo pumunta rito para magtrabaho. Pumunta kayo para magligtas ng buhay at magpaunlad ng medisina. Ngunit pinaalis namin kayo. Nanginginig ang boses ko. Ngunit ang kabalintunaan, ang pagpapaalis sa inyo, ay naging isang biyaya para sa inyo. Kayo ay nakatayo ngayon sa sentro ng world medicine, at kaming mga Amerikano, ang naghahanap sa inyo. Dahan-dahan kong tiningnan ang audience. Marami akong natutunan sa paglalakbay na ito. Ang tunay na lakas ay hindi ang pag-exclude sa iba, kundi ang pakikipagtulungan. At kinumpirma kong muli ang matandang katotohanan. Walang hangganan ang medisina. Nagpalakpakan. Bumaba ako sa entablado at bumalik sa upuan ko. Pagkatapos ng forum, maraming tao ang lumapit sa akin. Nakipag-shake hands, nagpa-picture, at nagbigay ng mga salita ng encouragement. Isang American fellow ang lumapit sa akin. Dr. Miller, babalik pa po ba ang Amerika? Nag-isip ako. Ang totoo, hindi ko alam. Pero may isang bagay na sigurado. May posibilidad kung isasantabi natin ang ating pride at hihingi tayo ng tulong ng may buong puso. Ngunit kailangan ng fundamental change in perspective para mangyari iyon. Anong pagbabago? Tiningnan namin ang Pilipinas bilang isang kakumpetensya o banta. Pero hindi sila iyon. Sila ay partner. Kung magtutulungan tayo, mas matutulungan natin ang mga pasyente sa buong mundo. Hindi ba't yun ang esensya ng medisina? Sa huling gabi, inimbita ako ni na Dr. Santos at Dr. Reyes para maghapunan sa isang restaurant sa Maynila. Doc, ito po ba ang una ninyong punta sa Pilipinas? Tanong ni Dr. Reyes, habang nakangiti. Oo, ang una. Ano ang inirerekomenda ninyo? Subukan ninyo ang sinigang at lechon. Paborito iyon ng mga dayuhan. Habang kumakain kami, nagkwentuhan kami ng marami. Mga alaala sa nakaraan, ang kasalukuyang sitwasyon, at pag-asa sa hinaharap. Doc, ano ang plano ninyo sa hinaharap? Tanong ni Dr. Santos. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa investigasyon ng FBI. Sa pinakamasamang sitwasyon, baka mawala ang medical license ko. Seryosong sinabi ni Dr. Reyes. Dr. Miller, kung mahirap na po kayong magtrabaho sa Amerika, bakit hindi kayo pumunta sa Pilipinas? Dito, malugod namin kayong tatanggapin. Nagulat ako at tiningnan siya. Ako? Magtrabaho sa Pilipinas? Bakit hindi? Walang hangganan ang medisina, hindi po ba? Kayo po ay isang mahusay na emergency medicine specialist na may 30 taong karera. Malaki ang maitutulong ninyo rito. Tumulong din si Dr. Santos. Sang-ayon ako. At malaking tulong din kayo sa mga pasyenteng Amerikano na pumupunta rito. Wala kayong problema sa wika. Napatawa ako. Ang mga kasamahan ko noon ay nag-iimbita sa akin ngayon. Ganap na nabaliktad ang sitwasyon. Pag-iisipan ko ng seryoso. Talaga? Nang gabing iyon? Sa hotel room? Tiningnan ko ang night view ng Maynila sa labas ng bintana. Ang nagniningning na lungsod. Isang lugar na tila gising 24,000,000. Nagring ang cellphone ko. Isang video call mula kay Liza. Tay, kumusta sa Maynila? Sobrang ganda rito. Mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Ikinuwento ko kay Liza ang mga nakita ko sa loob ng isang linggo. Nakikinig si Liza nang may pagkamangha. Tay, nakita mo ba si Dr. Santos? Oo, nakita ko. Mukha siyang masaya. Nag-aalok sila na magtrabaho ako roon. Pero hindi ko pa alam kung ako ba ay... Tumawa si Liza. Tay, tama ang ginawa mo. Kung saan ka man magtrabaho, isa kang mahusay na doktor. At ang totoo, kung hindi ka nakikilalanin ng Amerika, kikilalanin ka ng Pilipinas. Ang mga salita ng aking anak ay nagbigay ng init sa puso ko. Salamat. Uuwi na ako agad. Pagkatapos ng tawag, tiningnan kong muli ang labas ng bintana.
Isang kinabukasan na hindi ko maiisip, 6 na buwan na ang nakalipas ang nasa harapan ko. Isang Amerikanong doktor na nagtatrabaho sa Pilipinas. Hindi na iyon imposible. Sa halip, nagiging natural na iyon dahil nagbago ang mundo. Ang mga talentong itinapon ng Amerika ay niyakap ng Pilipinas at ang mga talentong iyon ang naglagay sa Pilipinas sa sentro ng world medicine. At ngayon, kabaligtaran, ang mga Amerikano ang naghahanap sa Pilipinas. Bilang mga pasyente at bilang mga mag-aaral, tahimik akong bumulong. Naisip naming pinaalis namin sila. Ngunit ang totoo, kami ang nagpaalis sa aming sariling kinabukasan. Simula ng Oktubre, bumalik ako sa Amerika. Pagkaalis ko sa NAIA, tiningnan ko ang lugar na iyon at nakita ko pa rin ang maraming pasyenteng Amerikano na pumapasok. Mga wheelchair, stretcher, oxygen tank. Ang kanilang pagmamadali ay nakaukit ng malalim sa puso ko. Pagdating ko sa bahay sa Texas, may notifikasyon mula sa FBI. Ang resulta ng investigasyon, hindi napatunayan ang hinala ng leakage of classified information. Ang dokumento na inilabas ko ay hindi talaga classified. Sadyang may naglagay lang ng label na secret para itago ito. Ngunit ang review ng medical license ay nagpapatuloy pa rin. Sinusuri ng Texas Medical Board kung nilabag ko ba ang ethical standards. Wala akong pakialam. Tapos na ang pagpili ko. Dumating si Liza sa akin, dala ang bata. Ang apo ko, 4 na buwan na, ay nagsisimula ng magsalita. Tay, mukhang maganda ang biyahe mo sa Pilipinas. Mas masaya ang mukha mo, oo. Marami akong natutunan. At marami akong napag-isipan. Sinabi ko kay Liza ang alok na natanggap ko sa Maynila. Ang pagkakataong magtrabaho sa Pilipinas. Seryosong nakinig si Liza. Tay, seryoso ka ba sa pag-iisip niyan? Hindi ko alam. Hindi madali ang magsimulang muli sa isang bagong bansa, sa edad na 600. Hinawakan ni Liza ang kamay ko. Tay, ang mahalaga, masaya ka. Kung hindi ka kikilalanin ng Amerika, pumunta ka sa lugar na nangangailangan sa iyo. Sinasuportahan kita. Ang mga salita ng aking anak ay nagbigay ng malaking lakas sa akin. Nang gabing iyon, matagal akong nakipagkita sa mga kasamahan ko sa ospital. Ang una naming pagkikita simula nang umalis ako sa Texas State Hospital. Si Maria ang nurse, si James ang IT director, at ilang doktor. Doc, namiss ka namin. Masayang bati ni Maria. Ako rin. Kumusta ang ospital? Biglang naging seryoso ang atmosfera. Nagbuntong hininga si James. Ang totoo, sobrang sama. 3 doktor ang umalis nitong nakaraang buwan. Lahat sila pumunta sa Pilipinas. Sa Pilipinas? Oo. May mga job offer daw mula sa PGH at iba pang ospital. Mataas ang suweldo, maganda ang working environment, at higit sa lahat, makakatrabaho sila sa pinakabagong kagamitan. Maingat na nagtanong ang isang batang residente. Doc, totoo bang napakaganda sa Pilipinas? Plano kasing mag-fellowship ng kaibigan ko sa Maynila. Tumango ako. Nakakagulat. Ang facilities, ang sistema, ang dedikasyon ng medical staff lahat ay mas advanced kaysa sa atin. Natahimik ang mesa. Malungkot na sinabi ni Maria. Doc, nagkamali talaga tayo, hindi po ba? Sa pagpapaalis sa mga Pilipinong doktor. Sandali akong nanahimik at sumagot. Maria, gumawa tayo ng malaking pagkakamali. Pero hindi pa tapos. Kung maging mapagkumbaba tayo at magkaroon ng pagnanais na matuto muli, babalik tayo. Pero matagal lang ang aabutin. Pero Doc, ang White House ngayon, matigas pa rin ang policy. Walang nagbabago. Naramdaman ko ang pagkadismaya sa sinabi ni James. Patuloy pa rin silang nagdi-deny sa katotohanan. Ilang araw ang nakalipas. Isang nakakagulat na balita ang narinig ko. May inihain na US-Philippine Medical Cooperation Restoration Act sa Kongreso. Isang bill na isinusulong ng Democrats at ilang Republican congressmen. Simple lang ang nilalaman. Buksan muli ang pinto sa mga Pilipinong doktor
at palakasin ang medical technology cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit agad na tumutol ang White House. Nag-tweet ang Pangulo, "Hindi tayo aasa sa ibang bansa. Ang American healthcare ay responsibilidad ng mga Amerikano." Nahati ang publiko. Patuloy na sinuportahan ng conservative camp ang Pangulo habang humingi ng pagbabago ng policy ang progressive camp. Ngunit ang pinakamalaking boses ay nagmula sa mga pasyente. Nagsagawa ng mga demonstrasyon ang mga patient groups sa buong bansa. Ibigay sa amin ang karapatan na magpagaling. Ibalik ang mga Pilipinong doktor. Libu-libong tao ang nagtipon sa harap ng Capitol Hill sa Washington. Sumali ako sa demonstrasyon. Umakyat ako sa entablado at kinuha ang mic. Ako po si Richard Miller. Nagtrabaho ako bilang emergency medicine doctor sa loob ng 30 taon. At ang anak ko ay biktima ng medical collapse na ito. Natahimik ang crowd. Pumunta ako sa Pilipinas. At doon, nakita ko ang kinabukasan. Ang mga taong itinapon namin ay bumubuo ng pinakamahusay na healthcare sa mundo. At ang malungkot na katotohanan na kaming mga Amerikano ang pumupunta roon para magpagaling. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa plaza. Ang talentong akala ng Amerika ay itinapon na, ay nagiging bida sa pagligtas ng mundo sa Pilipinas. Ito ba ang resulta na gusto namin? Kailangan bang magtungo sa ibang bansa ang aming mga pasyente? Ito ba ang medical independence na pinangarap namin? Nagpalakpakan at naghiyawan. Hinihiling ko sa inyo ngayon, isantabi natin ang ating pride. Aminin natin na nagkamali tayo. At hilingin natin ang kooperasyon sa Pilipinas at sa buong mundo. Walang hangganan ng medisina. Ano ang kinalaman ng nasyonalidad sa pagliligtas ng buhay? Pagkatapos ng demo, mabilis na nagbago ang publiko. Bumagsak sa 20% ang approval rating ng Pangulo at naging formal ang usapin tungkol sa impeachment. Ngunit wala na akong pakialam sa politika. Ginawa ko na ang lahat ng kaya ko. Isang araw noong Nobyembre, gumawa ako ng isang mahalagang desisyon. Nagpadala ako ng email sa Philippine General Hospital. Tinatanggap ko ang inyong alok. Gusto kong magsimula ng trabaho sa simula ng susunod na taon. Enero 2020, dumating akong muli sa Naya. Sa pagkakataong ito, hindi bilang turista, kundi bilang isang imigrante. 2 malaking maleta. Puno ito ng mga alaala ng 63 taon kong buhay. Sinamahan ako ni Liza at Susan sa airport. "Tay, mag-ingat ka. Tatawag ako madalas." Umiiyak na sinabi ni Liza. "Ako rin. Siguraduhin mong padalhan ako ng video habang lumalaki ang apo ko." Mahigpit na hinawakan ni Susan ang kamay ko. "Richard, ito ang pinili mong daan, kaya huwag kang magsisi. Naniniwala ako sa iyo palagi." "Salamat, Susan. Kapag naayos na ang lahat, sabihin ko sa iyo na pumunta ka rin." Ang paghihiwalay sa airport ay malungkot at puno ng pag-asa. Naglalakad ako patungo sa isang bagong simula. Sinalubong ako ng staff mula sa Philippine General Hospital. Santos at Dr. Reyes. "Dr. Miller, talagang dumating kayo." Masayang nakipag-shake hands si Dr. Reyes. "Nangako ako, hindi ba? Isang bagong hamon." Dinala nila ako sa Emergency Medicine Center, ang lugar na pagtatrabahuhan ko. "Dr. Miller, magsisilbi po kayong head ng aming International Emergency Medical Team. Kayo ang hahawak sa mga foreign patients, at kayo rin ang bahala sa edukasyon ng mga batang doktor. Ang pinakabagong ER, ang perpektong sistema, ang masisiglang staff lahat, ay ang environment na pinapangarap ko sa Texas." Sa unang araw ko, sinuot ko ang puting white coat. Sa dibdib, may nakasulat na name tag, Dr. Richard Miller, Emergency Medicine Specialist, sa Filipino at English. Pagpasok ko sa ER, bumati ang mga nurse. "Prof. Miller, maligayang pagdating." Ngumiti ako. Nakaka-proud ang tawag na professor, kahit na nakakapanibago.
Ang unang pasyente ay isang 72 anyos na lalaki mula sa Chicago. Isang kaso ng myocardial infarction na isinugod sa Pilipinas. Doc, marunong po ba kayong mag-English? Nag-aalalang tanong ng pasyente. Oo naman. Amerikano rin ako. Nagtrabaho ako sa Texas sa loob ng 30 taon. Lumabas ang ginhawa sa mukha ng pasyente. Oh, talaga? Mabuti naman. Nag-aalala ako na hindi ako maintindihan dito. Habang sinusuri ko siya, sinabi ko, huwag kang mag-alala. Ito ang World Class Heart Center. Magiging maayos ka agad. Naging matagumpay ang operasyon. Ang mahusay na kamay ng Pilipinong cardiologist. Ang pinakabagong kagamitan. Ang perpektong teamwork. Lahat ay hindi ko naranasan sa Amerika. Pagkaraan ng isang linggo, umuwi ang pasyente nang nakangiti. Miller, maraming salamat po talaga. Sabi nila, 6 na buwan daw akong maghihintay sa operasyon sa Amerika. Pero dito, 1 linggo lang, tapos na. Walang anuman. Mag-ingat po kayo. Habang pinapanood ko siyang umalis, nakaramdam ako ng kakaibang damdamin. Ang katotohanan na ginagamot ko ang isang pasyenteng Amerikano sa Pilipinas ay tila hindi totoo. Ngunit kasabay nito, mayroon akong matibay na paniniwala na tama ito. Nasaan ang hangganan sa pagliligtas ng buhay? Isang araw, nagtuturo ako sa mga batang Pilipinong residente. Isang lecture tungkol sa emergency trauma. Tandaan ninyo, ang golden time ang nagpapasya sa buhay ng pasyente. Kailangan ng mabilis at tumpak na desisyon. Nagtanong ang isang residente. Professor, ano po ang pinakamalaking pagkakaiba sa emergency medical system ng Amerika at Pilipinas? Nag-isip ako, mas epektibo ang sistema ng Pilipinas. At higit sa lahat, mas maganda ang teamwork. Mas malakas ang individualism sa Amerika. Pero dito, gumagalaw ang lahat bilang isang team. Nagtanong pa ang isa. Kung ganoon, wala po bang mas maganda ang Amerika? Matapat akong sumagot. Meron. Mas malakas ang research capability ng Amerika at maraming lumalabas na innovative ideas. Pero sa pag-implementa ng mga ideyang iyon sa praktika, mas magaling ang Pilipinas nitong nakaraan. Pagkatapos ng lecture, lumapit sa akin ang isang American fellow, isang emergency medicine specialist, 22 anyos, mula sa Chicago. Professor Miller, gusto ko po sanang humingi ng payo. Ano iyon? Plano ko po sanang bumalik sa Amerika pagkatapos ng 1 taong fellowship. Pero, nag-iisip ako ngayon, kung dito na lang ako magtrabaho, naiintindihan ko ang kanyang damdamin. Bakit ka nag-iisip? Ang totoo, sobrang ganda rito, pinakabagong kagamitan, marami akong natututunan, at higit sa lahat, nirerespeto ako bilang isang doktor. Kung babalik ako sa Amerika, makikipaglaban na naman ako sa insurance company at magtatrabaho sa lumang kagamitan. Ayaw ko noon, tumango ako. Ang payo ko ay sundin mo ang puso mo. Kailangan ng doktor saan man. Ang mahalaga ay kung saan mo mas maililigtas ang buhay ng pasyente. Nagsisisi po ba kayo, Professor, na umalis kayo sa Amerika? Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga gusali ng Maynila, ang masisiglang kalye. Hindi ako nagsisisi. Masaya ako na pumunta ako rito. Siyempre, namimiss ko ang Amerika. Pero nasa lugar ako ngayon na dapat kong kalagyan. Isang araw noong Marso, sinalubong ko ang isang espesyal na bisita. Dumating si Liza sa Pilipinas. Dala ang bata. Tay, pagkakita ko sa anak ko sa airport, tumulo ang luha ko. Liza, ang laki na ng apo ko. Nagtour kami sa iba't ibang lugar sa Maynila. Intramuros, Rizal Park, ang mga kalye ng Makati. Tuwang-tuwa si Liza. Tay, ang ganda rito. Malinis, ligtas, at mababait ang mga tao. Dinala ko rin siya sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Wow! Ito ang ospital mo, Tay? Mas malaki at mas maganda kaysa sa Texas. Malugod ding sinalubong ni Dr. Santos si Liza. Liza, matagal na tayong hindi nagkita. Ang laki na ng bata.
Yumuko ng malalim si Liza kay Dr. Santos. Doc, salamat po talaga noon. Kung nandoon sana kayo. Hinawakan ko ang kamay ni Dr. Santos. Tapos na ang lahat. Ang mahalaga, malusog kayo ng bata. Pagkatapos ng 1 linggong pagbisita, nang aalis na si Liza, sinabi niya sa akin sa airport, Tay, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka nagdesisyon na pumunta rito. At, Tay, nag-iisip din ako. Ano, kung mag-immigrate na lang kami sa Pilipinas? Ang totoo, magulo pa rin ang medical system sa Amerika. Mas gusto ko yatang dito palakihin ang bata. Nagulat ako pero natuwa. Seryoso ka? Oo. Siyempre, kailangan ko pang kausapin ang asawa ko. Pero seryoso ako. Habang nag-iisa akong bumabalik, marami akong napag-isipan. Ang hindi ko maiisip, 6 na buwan na ang nakalipas, ay naging katotohanan. Nagtatrabaho ako sa Pilipinas. Nag-iisip ang anak ko na mag-immigrate sa Pilipinas. At maraming Amerikano ang naghahanap sa Pilipinas. Mabilis talagang nagbago ang mundo. Isang gabi, habang nakatingin sa night view ng Maynila sa rooftop ng ospital, tahimik akong bumulong. Naisip naming pinaalis namin sila. Ngunit ang totoo, kami ang nag-iisa at dahan-dahang namamatay. Ngunit ngayon, iba na ako. Nagtanim ako ng bagong ugat sa bagong lupa. At dito, naramdaman ko muli ang purpose ko. Bilang doktor, ang pagliligtas ng buhay. Iyon ang dahilan kung bakit ako naging doktor. Sa pagtawid sa hangganan, sa paglampas sa pride, sa paglampas sa prejudice, doon nabuo ang tunay na medisina.